ibibigay namin ito sa iyo. Ito ay ang 65 kilo gintong sinturon labanan. Isa sa mga labanan sa promosyon. Maligayang pagdating sa manlalaro mula sa Russia. Susunod, nariyan ang pulang manlalaro na si Liu Yong. Ito ay isang manlalaro mula sa ating China. Kilalanin natin ang magkabilang panig ng laro. Blue side player Klimov. 21 taong gulang mula sa Russia. Taas 178 cm. Profesional na record. 66 fights, 49 panalo at 11 hos. Kalaban. Laban sa kanya ang pulang manlalaro na si Liu Yong, 22 taong gulang. Mula sa China taas 175 cm. Profesional na record, 11 fights, 15 panalo, 3 hos. Kamusta mga kaibigan ng Madla, maligayang pagdating sa panonood. IMI Legend World Fighting Championship 65 kilo competition. Si Klimov, ang asul na manlalaro, ay mula sa Russia. Siya ay isang master's degree sa pisikal na edukasyon. Natatangi sa Taipei sa 2014 na. Maganda talaga ang demolisyon. Ang kalaban ay si Liu Yong, Junior General ng China. 22 taong gulang na si Liu Yong. Ang dalawa ay pantay sa taas. Maganda rin ang resulta ni Liu Yong, 15 panalo sa 19 na laban. At si Liu Yong ay isa ring estudyante sa kolehiyo. Nanalo siya ng 15 taon sa martial arts ng mga estudyante sa kolehiyo ng China. Ika-negatibo 70 runner-up sa No 320. Kung gayon iyon ang kaso, dalawang mataas na pinag-aralan ng mga manlalaro. Tunay niyang ang graduate student na ito ang natalo sa isang estudyante sa kolehiyo. Tignan natin ang mag-aaral na ito na nagtapos sa Russia, at ang draw sa pagitan ng mga estudyanteng Chino sa kolehiyo. Niyakap ni Klimov ang istante at tiningnan ito. Ito ang uri ng European Muay Thai. Halika at labanan ang bansa. Isang sinturon na may kalakaran. Ito ay mapanganib. Ang kaliwang kamay ni Liu Yong, ngayon lang nagkaroon ng mataas na sipa. Mataas ang kanang kamay ni Liu Yong. Oh! Dapat mag-ingat si Liu Yong na ito. Ito ang kahungkagan sa pagitan ng dalawang kamay. Medyo malaki pa rin ito. Ang tuwid na suntok ng kalaban ay maaaring pumasok ng direkta. Walang anuman sa daan. Pangatlong beses na ang mga paa sa harap ay tumakbo patungo sa guro. Si Klimov ay nagmula sa isang bansang nakikipaglaban. 21 taong gulang. Ito. Si Klimov ay mayroon ding isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Haya. Nasa Thailand si Haya noong nasa industriya pa siya. Maglaro ng polo. Pumutok ang mga daluyan ng dugo ng bola. Ang guro na may dugo ang mukha. Maaari itong tawaging isang klasikong laro. Ngayon tingnan. Ang ganitong uri ng European Muay Thai fights. Ito ay mas nababaluktot kaysa sa purong Thai Muay Thai. At higit pa sa kombinasyon ng mga pamamaraan ng boxing, masiksik, nakakasakit na mode, mayroon ding higit pang mga paraan upang pindutin ang boxing, kanan, at ang kombinasyon ay mas 3-dimensional, nasa itaas, pababa, kaliwa at kanan. Ginagamit ngayon ni Liu Yong ang patuloy na pag-alog ng kanyang katawan, may epekto ang kabilang panig. Pagkatapos ay pumasok pa sa loob. Dapat hawakan ni Liu Yong ang kamay na ito ng maayos. Mahalaga ang proteksyon na ito. Harangan ng kalaban. Huwag hayaang tamaan niya ang kanyang ulo ng direkta sa kanyang braso. Ito ay mapanganib, lalo na kapag siya ay umaatake. Kapag ang katawan ay gumagamit ng katawan upang iling ang katawan upang atakehin, siguraduhin hawakan ito sa iyong kamay. Maging compact gamit ang dalawang kamay. Nakikita mo ang mataas na binti na ito. Isang maliit na bit.
talaga ang mga daliri sa paa. Hinawakan niya ang baba ni Liu Yong at lumapit. Tumingin kami ngayon, Russia-Ukraine. Maraming libreng labanan, o mga mandirigma na sinanay sa Muay Thai. Ngayon ang internasyonal na mundo ng pakikipaglaban, nakamit ang mas mahusay at mas mahusay na mga resulta. Una sa lahat, ang physical na fitness ay mabuti. Bukod pa rito, ito ay nawala, at matigas. Alam mo, naglalaro rin sila ng Muay Thai. Sila rin ang nag-aaral ng Muay Thai. Sila ang may kontrol. Ito ay mas kontrolado kaysa sa purong lokal na mandirigma ng Muay Thai. Sa oras na ito, si Liu Yong ay nakipaglaban ng kaunti sa pag-ikot na ito. Ang clean move na ito ay ang forehand. Napakatumpak nito sa harap ng kamay. At ito ay napaka-relax. Walang virtual reality. Hanapin mo ito at kainin mo ito. Kanan, nang tayo'y nasa isang stalemate. Hinawakan ko ang aking kamay sa harap. At saka mo makikita na may sipa lang siya pagkatapos ng pagsipa. Agad na pumapasok ang kamay mo para pigilan ka. Samantalahin ang aking munting sipa. Atakehin ako ng hindi nagre-recycle. Kanan, lumalabas ang kamay ko sa mga oras na ito. Nagdudulot ng ilang kaguluhan sa iyo. Masyado nang malinaw ang intensyon ni Liu Yong. 2 beses ang kanyang kombinasyon ng disenyo. Tumingin ka sa isang uppercut. Pagkatapos ay isang ulo. Ang 2 pagkilos na ito. Sa pangatlong pagkakataon, nawala na. Higit sa lahat, ang disenyo ng kombinasyon na ito mismo ay mas mababa. Pagkatapos ay may mga nakaraang gawi sa pagsasanay. Pinapayagan din siyang gumawa ng 2 o 3 galaw lamang. Hindi mo ito magagawa ng mas maraming beses. Alam mo, kapag may lumipat, lalabas ako sa lalong madaling panahon. Ay umiiwas at tumakbo. Kapag natagpuan mo ang panggigipit ng kabilang partido, tatakas ka. Tulad ng isang ugali sa pagsasanay. Ito ay isang ugali ng taktikal na kamalayan. Sa katunayan, ang pagkilos ay hindi partikular na naugnay. Sa katunayan, ang walang laman na espasyo sa pagitan ng 2 kamay ay medyo malaki, at hinarang ng kaunti ng labis. Kaya ang mga suntok ng kanyang clean move, madaling makapasok ang mga tuwid na suntok. Pumasa, pumunta, ibinubuod ko ang mga manlalaro na nag-atake. Ang paglalaro ng libreng laro ay nakakaapekto sa pagkakaiba sa pagitan ng mga manlalaro ng Europa at Amerikano. Sa katunayan, madalas nating makita ang pangatlong laro. Mabilis na bumababa ang ating fitness. Sa katunayan, ang 2 panig ay nagsasalita lamang tungkol sa pisikal na fitness. Hindi tayo mas mahina kaysa sa ating mga kalaban. Kanan, ang una lang ay ang ritmo ng ating pagpindot. Sa palagay ko kung minsan ay maaaring ito ay dahil sa bilis ng paggalaw. Kasama na rito ang kabuuan nito. Kailangan nating makapasok sa una at ikalawang round. Kailangang lumipat ng mabilis, gumawa ng mga opensiba at nagtatanggol na aksyon ng mas madalas. At ang mas mataas na dalas ng opensiba at pagtatanggol na pagkilos. Higit pang mga pisikal na reserba ang kinakailangan. Kapag ang iyong pisikal na reserba ay mas mababa sa 0%, baka mabagal ka. At ang pagbagal ay ang iyong buong uri ng pagpasa, na wala na ang estilo ng baka. Ang pisikal na reserba ng magkabilang panig ay magkatulad. Ngunit gagamitin mo hanggat gusto mo. Kanan, ang liu na ito, matapang ito, forehand, ang suntok na ito ay direkta, tumakbo pababa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang trajectory ng paggalaw na ito. Nakikita mo ang patuloy na suntok. Makikita natin ito. Nang magbago ang kamao ni Liu Yong, simula ng unang ilang mga punch. O kaya naman ay makipag-ugnayan ka sa ibang partido. Ang mga ito ay maihahambing. Kanan hulit sa ilalim ng ika-4 na down fifth. Kapag hinanap ko ito mamaya, makikita mo na mas mababa ang mga galaw ni Liu Yong. Ito ay, dahil sa ganoong ugali ng nakakasakit na pagpapatuloy. Ang isa pa ay, alam mo, ang Climo Peak ay isang edukasyon pa rin sa boxing. Mas magaling pa rin ito kaysa kay Liu Yong. Sa palagay ko, dahil habang patuloy na ginagamit ang ganitong uri ng suntok, maaari kong panatilihin ang aking katawan na nangyay. Pinapanood ko pa rin ang likas na ugali na ito. Ngayon lang, may sunod-sunod na hits si Liu Yong. Pagkatapos ng pag-atake, bakit ito binalot muli? 2 beses ko na itong kinailangan. Dahil kailangan mong ipagpatuloy ang pagkilos pagkatapos ng pinutin ito. Bakit mo pa rin nais na gawin ang inisyatiba upang lumikas ang ganitong uri ng distansya at hindi ginawa ng kabilang partido ang kinakailangang pag-atake o mga taktikal na gawin? Pag-ikot 3. Ang pangatlo ay si Climo, patuloy na ilang pag-atake. Lagi niyang pinipilit ang kanyang kalaban na lumaban. Ngunit sa prosesong ito ng pagsugpo, ang backhand ni Liu Yong, maaari rin itong magkaroon ng epektibong mga hit.
Ang estilo ng boxing ni Liu Yong ng backhand na ito, ang ganitong uri ng bagay ay tumatakbo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang uri ng iba't ibang pamamaraan ng kamao ng pahilis pababa, mas epektibo pa rin ito. Si Liu. Kunin ang nauna sa kalaban. Wala tayong magagawa. Bumalik. Sa kulay sweeps at kicks. Ang clean move na ito, nagsimula ito sa ikatlong pag-ikot na ito, sakupin ang sentro ng venue. Kumusta naman si Liu Yong? Noon pa man ay mas malapit na ang lugar na ito sa sport. Mas halata ang mga taktika ni clean move. Pilitin ang kalaban sa sulok kapag may pagkakataon sila. Gumawa ka lang ng mas maraming offense. Ngunit naunawaan ni Liu Yong ng husto, ginagamit ito para sa kaliwa at kanang paglihis. Subukang lumayo ka na lang sa lubid na ito. Tiningnan ng dalawang panig si Liu Yong sa mga tuntunin ng boxing at pag-atake. Mas mabilis na bilis, mas matindi rin ang suntok. Ngunit ang trajectory ng boxing, parang mas malaki pa ito. Mga paa na gumagamit ng lakas ng katawan. Medyo mas malaki ang kanyang anggulo. Kumusta naman si Klimo? Hindi gaanong mahirap lumaban. Isa pang Thai wrestling. Medyo bulag ang mga suntok ni Liu Yong. Masyado nang nanginig ang katawan, at relatibong nagsasalita. Ang clean move na ito ay naglaro ng mas tumpak. Tignan mo ang mabilis na pag-atake ni Liu Yong. Oh, may krisis. Ang huling 1-0 segundo. Hintayin na lang natin ang referee na magbibigay sa atin ng final verdict. Hatol Vire, 1. 28 hanggang 29. Hatol Vire, 2. 27 hanggang 30. Hatol Vire, 3. 28 hanggang 29. Sa wakas, nanalo si Lanfang. Hayaan. Pinalakpakan namin, kahilingan para sa mga asul na parisukat, kagalakan. Maligayang pagdating, email address. Bumaba, palakpakan natin ang mga manlalaro ng kulang sobre na naglaro laban sa kanya. Itim na Oso Master, Agisaya, hayaan. Sama-sama natin alamin ang dalawang world-class na mandirigma na ito. Asul na manlalaro ko. 24 taong gulang, mula sa Sweden, taas 187 cm. Professional na record, 88 labanan, 65 panalo, 15 opponents, Adisaya ng parehong panig. Siya ay 26 taong gulang. Siya ay mula sa New Zealand, taas 170 cm. Professional na record, 33 labanan, 31 panalo. Ang kanyang A-rate ay 45%. Iyon ay sa entablado. May kalahati siya ng tsansa na patalsikin ang kanyang kalaban. Sama-sama nating asahan ito, ang labanan ng siglo. Ngunit ito ang referee sa larong ito, Panghong Tao. Paghahanda, 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 paghahanda.
Kamusta mga kaibigan ng madla? Maligayang pagdating sa alamat ng Emmy, labanan sa pagitan ng mga guro. Ang parehong partido ay si Adisaya. Kumusta naman ang asul na bahagi? Si Carl ay dalawang nangungunang master. Pare-pareho lang ang kulay ng balat nila. Kanan. Kumusta naman ang Adisaya na ito? Dapat alam ito ng mga manonood ng China. Kumusta naman si Adisaya? Kumusta naman ang ranggo ng kapangyarihang pandigma sa mundo? Palaging nasa top 1-0. Ang kanyang mga resulta ay halos lahat ng mga tagumpay. Bakit nga ba halos lahat ng tagumpay ay nararamdaman? Naglalaro siya laban kay Marcus. Minsan ay na-blackmail ako. Natalo sa isang laro. Ang lahat ng iba pang mga laro ay nilalaro ng maayos. At ang knockout rate ay partikular na mataas. At paano naman ang kalaban niyang si Carl sa asul na pani? Ang napili ng mga tagahanga, Arm Terminator. Noong nakaraan, sinira niya ang mga braso ng maraming manlalaro ng magkakasunod. Hayaan ang kalaban na sumuko sa suntok. Isang duel sa pagitan ng dalawang Panginoon. Tinalo ni Adisaya ang maraming Chinese masters. Kabilang ang Nola, Niu Xiaoqiang, Qingjie, Guo Qiang at iba pa. Isang malaking bilang ng mga general ng China na Han ang natalo ni Adisaya. Sinamantala pa ni Carl ang kanyang mabangis na sipa. Mula ngayon, sinipa at nasugatan niya ang braso ng sikat na sanda star ng China na si Bai Jinbin. At Li Baoming at iba pa. Ang ilan sa mga pinakatanyag na manlalaro ng China, nasugatan siya sa braso sa panahon ng laban. Kamakailan lamang ay nagsimula na naman si Adisaya. Binuksan nito ang isa pang larangan ng labanan. Simulan ang paglalaro ng SNA. Ang kasanayan sa pakikipaglaban ay gumagamit ng SNA. Sa isa pang laro, hindi pa matagal na ang nakalipas. Emmy Legend sa laro. Tinalo ang LL star ng China na si Song Kenan. Ito ang kanyang debut sa LLA. May kasabihan din na hindi pa matagal na ang nakararaan na ito ay malapit na siyang makapasok sa mitere. Mukhang nasa field pa rin si Carl. Tingnan ang paggamit ng iyong katawan. Pagsulong. Pagkatapos ng pagpasok, gamitin agad ang iyong sariling lakas upang walisin ang sipa. Alam mo naman na matalino si Carl. Sa pagkakataong ito ay nahuli na lang ang paa. Malamang na ito ay si Adisaya. Kunin ang kamay sa likod para sa pag-atake. Sa katunayan, ito ay isang aktibong pagkahulog. Ito ay isang tuntunin ng pagsasamantala. Panuntunan ng paggamit. Parehong may karanasan ang dalawang manlalaro. Yakap ni Adisaya. Ito ay palaging napaka-relax. Ang mga kamay na ito ay hindi gaanong protektado sa magkabilang panid ng kanilang baba. Ay isang manlalaro na magaling gamitin ang kanyang utak upang magamit ang kanyang pisikal na katangian. Parehong kaliwa at kanang estilo ay maaaring i-play. At may bentahe siya sa taas. Dahil sa kanyang kalamangan sa taas, nahihirapan ang mga ordinaryong manlalaro na pumasok. At nakita na natin ang kanyang front jab sa nakaraan. Tuwid na pag-atake gamit ang isang jab sa harap na kamay. Mayroon itong parehong opensibang kapangyarihan at kakayahang makialam sa kalaban. Nakikita mo ang pagbabago ng linya. Magandang tiyan hit tiyan. Maaari pa rin bang tumayo si Carl? Ang suntok na ito ay napakabigat. Ang Adisaya ay kamangha-mangha. Ito ay kamangha-mangha, sigurado sapat na. Isang kombinasyon ng suntok at isang mababang suntok. Tinamaan ng isang uppercut ang posisyon ng kalaban. Carl arm attacker tulad na. Ibinigay ni Adisaya ang wakas. Mukhang mabigat talaga ang suntok na ito. Bumagsak si Carl sa sahig at hindi pa rin lumangon. Laging gamitin ang pisikal na kalamangan ng isang tao upang makagambala. Sirain ang ritmo ng kalaban. Ang kakayahang ito, hindi ipinapakita sa lahat. At si Adisaya ay lumipat na. Ang uri ng kombinasyon ng suntok na may sobrang mahabang braso. Ito ay palaging napakaganda ng hitsura. Kaya noong nakaraan, hindi ba't ang ating tradisyonal na martial arts ng China ay nagsasalita tungkol sa katumpakan at kalupitan? Tinuruan ako ni Aquino ng ganyang aral. Parehong tumpak, mabilis at walang awa. At ito ay napakamadaling iakma. Okay, sige mga tao. Tulad ng nakikita mo sa larangan na yun lang. Sa unang pag-ikot 2 minuto at 57 segundo. Iyon ay ang huling 3 segundo. Di matagumpay, kaya ang kulang panig ay nanalo. Kailangan muna nating anyayahan ang asul na manlalaro. Albi. Ito ay isang manlalaro mula sa Russia. Okay.
Palakpakan natin sa susunod. Kilala ang pulang manlalaro laban sa manlalaro ng Chino. Una sa lahat, ang asul na manlalaro na si Albi, 24 taong gulang mula sa Russia, taas 176 cm, profesional na record, 35 panalo at 26 panalo. Ipakilala ang mga taong nilalaro laban sa iyo. Pulang manlalaro Zhang Chunyu, siya ay 21 taong gulang at mula sa China, taas 177 cm, profesional na record ng 53 laban at 37 panalo, 16 na opponents. Ang referee para sa laban na ito ay Huang Hongtao. Ang referee para sa laban na ito ay Tingnan, kamusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa alamat ng Emmy. Ito ay isang 70 kilo na kompetisyon. Pulang manlalaro ng pagtatanggol. Mas kilala natin si Zhang Chunyu. Ito ay ang malayang labanan ng China at mga lupon ng Muay Thai sa mga nakaraang taon. Isang bagong bituin na sumisikat. Ang kalaban ay mula sa Albi, Russia. Albi 35 laro. Nanalo ng 26 na laro, Zhang. Si Chunyu ay nasa Thailand para sa pangmatagalang pagsasanay at kompetisyon mula noong siya ay 16 o 17 taong gulang. Kaya sa mga tuntunin ng sarili nitong mga teknikal na katangian, halos katulad ng mga Thais. At minsan ay nakipaglaban si Zhang Chunyu sa mga pagtutukoy ng polo to Muay Thai. 3 pag-ikot. Nawala sa pamamagitan ng isang makitid na margin. Sabi nga nila, kahit na natalo siya sa larong iyon. Ngunit naging sikat din si Zhang Chunyu sa labanan na iyon. Naging tanyag siya noong unang digmaang pandaigdig. Inihambing si Zhang Chunyu. Mas bata pa ang kalaban niya. Kamag-anak ng kanyang nakababatang kapatid na si Zhang Chenglong. Mas magaling si Jinki kaysa sa kanyang nakababatang kapatid. Ang mga suntok ay dapat na mas nababaluktot. At si Zhang Chenglong ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na napakatigas. Pakiramdam niya ay mas mature siya, mas komprehensibo. Ang pagkakasangkot sa pagitan ng dalawang taong ito ngayon ay napaka-Muay Thai. Pagsipa ng ulo. Alam mo, ang Russian player na si Albi ay napakalakas. Napakalaki ng Albi na ito. Hilaw na hawakan. Si Zhang Chunyu ay isang Muay Thai wrestling. Maaari itong mahulog sa sahig. Napaka-explosive pa rin ng mga galaw ni Albi. Ang magkabilang panig ay dapat na purong mandirigma ng Muay Thai. Nakikita mo ang ganitong uri ng pag-uugali. Marami pang kaunti pa sa kanila. Dapat mas bigyang pansin ni Zhang Chunyu ang backhand straight punch ni Albi. Ang kanyang sariling panalo. Ilang beses na itong nangyari ngayon. Muntik nang tamaan si Zhang Chunyu. Ang dalawang taong ito ay talagang napakalakas na bakas ng pagsasanay ng Muay Thai. Malapit sa katawan, walang gaanong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kamay at binti. Ang unang laro ng magkabilang panig, nasa ritmo pa rin ito ng purong Muay Thai. Gumugol ito sa gitna. Pagkatapos ay ang dalawang panig ng malapit na pagkakasangkot na ito, isang maliit na higit pang pagkabalisa.
Ang teknikal na estilo ng pagkilos ng magkabilang panig, talaga napakakatulad, tulad ng kamao sa tuhod, kanan. Sa palagay ko ito ay sa mga tuntunin ng lakas. Dapat mas malakas ang Albi na ito, mas malaki pa ito kaysa kay Zhang Chunyu. Hindi naman masyadong mabagal ang ekspresyon ni Zhang Chunyu. Ang dalawa ay eksklusibo sa isa't isa. Sa harap niya ay may yakap, catch ng binti, at pagkatapos ay isa pa. Okay, direktang pag-atake mula sa tuhod. Ilang beses mo itong nakikita sa magkabilang panig. Tuwid na tuwid ang mga tuhod, yung taong hindi pa nabubulok ay ang pag-aaklas. Direktang harapin ito. Ipinapakita nito na ang magkabilang panig ay may ganitong pamamaraan ng tuhod. Kontrol ng distansya. Nasa lugar pa rin ito. Ang ikalawang pag-ikot na ito, parang dalawang mandirigma ng Muay Thai, pakikipaglaban sa malayang labanan. Kung maglalaro ka ng Muay Thai, sila ay magiging mas mahusay kaysa dito. Mas mabagal ito kaysa sa bilis na ito. May instincts pa rin ang dalawa. Minsan sa boxing, ang distansyang ito, gusto pa rin yakapin ng dalawa ang isa't isa. Likas na pagkakasangkot. Sa palagay ko ngayon ay nag-aaway tayo. Sa wakas ang pakikipaglaban ay hindi Muay Thai, kaya't inalis niya ang kanyang kamay. Magandang monetization si Pa. Ito ay medyo katulad ng ginawa ni Zhang Chunyu ngayon. Ang Brazilian kick na ito sa kagyat na karayom na ito. Ito ay upang malagpasan ang pagtatanggol ng kalaban. May isa pang pulang linya, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Gupitin. Tingnan mo si Albi sa eksena. Nasa ganitong posisyon ito at nasa gitna pa rin ito. Si Zhang Chunyu ay isang manlalaro. Mas kaunti na ang mga suntok. Mga binti ni Zhang Chunyu, parehong tuhod. Aktibong boksingero, at ang kanyang kalaban ay may mga aktibong suntok. Ihagis siya ng direkta sa sahig. Pagkatapos ay ang binti ng ibang tao. Sa ikalawang laro, mas lumabas si Zhang Chenin, o ilang tuhod. Pagkatapos ay ang dalawa, sa isang sulyap, maaari mong ipasok ang distansya ng Muay Thai na ito. Dalawa. Ang ritmo ng mga tao ay katulad din. Ang estilo ng paglalaro ay halos magkapareho, kaya't ang lahat ng ito ay medyo stamina. Relatibong nagsasalita, ang manlalaro ng Albi na ito. Mas madalas ang pag-atake ni Quan kaysa sa pag-atake ni Zhang Chunyu. Bago. Ang magkabilang panig ay nasa larong ito. Upang sumipsip. Na ganitong uri ng pag-ugali sa pagsipsip at pagsipsip ng katawan. Ang pagsipsip sa ibaba ay ang pangunahin. Hindi siya naglaro ng ilang makinis na pag-atake. O ang napakarilag na pamamaraan ng binti ng pagwawalis ng mga kamay ng mababa, kanan. Alam mo naman na walang problema sa kanilang dalawa. Tumingin sa mga mata. Ang mensaheng ipinahayag, para sa labanan na ito, malaki pa rin ang tiwala ko. Panoorin ang pangatlong laro. Sino ang umaatake ng mas mabilis? Dapat itong sabihin na sa unang dalawang pag-ikot. Personal kong iniisip, mula sa isang direktang pananaw. Ang dalawa ay nasa pantay na kalagayan. Ang isa ay malinaw. Isang hit mula sa likod ng bola. Tingnan ang Zhang Chunyu. Napakahusay ng paglalaro ng backhand na ito. Isang maliit na bit upang idagdag. Magdagdag ng lakas sa kabayo. Hindi ko ito naramdaman. Ang dalawang taong ito ay naroon. Dapat ipaglaban ang gitnang distansya. Sa katunayan, mas nababaluktot si Zhang Chunyu. Nakikita mo ang laban. Nasa first half pa lang ang dalawa. Pindutin ang gitnang pag-unlad na ito. Pagkatapos ay mag-withdraw ng kaunti ng mag-isa. Kapag nais pa rin ng iba pang mga tao na pumasok sa amin. Pagkatapos ay sipain ang mababang pagwawalis ng kalaban. Ito ay muli ng isang tiyak na kontrol. Kapag nais lang pumasok ang kabilang panig, agad na sumulong na may mababang pagwawalis. Kung gusto mong lumipat, lilipat muna ako.
Tingnan ang epektibong suntok ni Zhang Chunyu ng higit pa, maging mas aktibo. Para sa unang kalahati ng ikatlong pag-ikot, ang kakayahang umangkop ni Zhang Chunyu, ang kontrol sa distansya ay dapat na mas mataas kaysa sa kalaban. Ang manlalaro ng Albi na ito ay naglaro ng medyo balisa. Ang malaking wheelboard sa likod ng kamay ay maaaring buksan ang kalsada ng direkta, kaya ito ay isang paraan upang makalabas. Mas prangka ang tungkol sa ganitong uri ng pambungad na suntok. Dapat itong sabihin ni Zhang Chunyu. Hindi masasabing siya ay isang veterano, ngunit isa ring manlalaro na nakapaglaro ng maraming laro. Mahirap itong pindutin ng direkta. Ang anti-rebellion ni Zhang Chunyu, ang pagsasama ng pagsalakay at ritmo ng larong ito ay medyo mas mayaman. Hindi isang simpleng pag-atake, pumasok ako at umatras, ngunit umaatras ako, may layout ako. Mabuti ang isang binti para sa isa pa. Niyakap ni Zhang Chunyu ang frame. Ito rin ay katumbas ng pagiging mas mahigpit. Nahihirapan ang mga suntok ng kalaban na pumasok. Pero matalino si Albi na ito. Paggamit ni Albi ng boxing technique na ito, alam ko na kailangan kong baguhin ang aking anggulo. Mula sa harap lamang, hindi mo ito matatamaan. Ipasok ang ikatlong round na ito. Makikita mo na pareho silang nag-aagaw nito. Ang sentro ng singsing na ito. Labanan para sa kontrol. Magandang backhand upang matugunan ang gilid dodge. Ang backhand counter-attack ni Zhang Chunyu. Sa ikatlong pag-ikot na ito, ilang malinaw na hit ang naganap. At sa bawat oras, nakikita mo na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang katawan. Kanan, iwasan. Alam kong lahat ako ay maaaring maging sabay-sabay. Ngunit iniwasan ni Zhang Chunyu ang front punch ng kalaban. Bahagyang nakahilig ang katawan. Pagkatapos ay ang kanang kamay na ito. Sa totoo lang, si Albi na ito. Sa simula ng ikatlong pag-ikot, dahil 2 beses siyang sinuntok ni Zhang Chunyu. Kaya kapag nasa likuran, sabik na sabik akong ibalik ang score na ito. Medyo nagmamadali ang laban. Medyo magulo sa layout. Sa katunayan, sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas. Hindi mahina si Albi. Mga kapatid, ipapaalam ko po ang huling resulta. Hukom Yeri, 1-29 tandang bawas 28. Hukom Yeri, 2-29 tandang bawas 29. Hukom Yeri, 3-29 tandang bawas 30. Kaya ang draw ay isang dagdag na laro. Sa unang 3 laro, parehong magkabilang panig ang ganitong uri ng boxing. Ipadala ang lalaki sa uri ng paraan ng pag-akit. Marami pang mga ganyang kaguluhan sa malapitan. Tignan natin kung ang ika-4 na laro ay maaaring magbukas ng sitwasyong ito. Ngunit mula sa ikatlong pag-ikot, sa ikatlong round, kinokontrol ni Zhang Chunyu ang distansya. At sa paghampas ng kamay sa likod, sa palagay ko dapat silang lahat ay maglaro ng maayos. Okay, nakikita mo, isa pang backhand attack. Ang suntok ni Albi na ito, ang pagpapatuloy na ito ng kanyang. Alam mo ba na madalas akong magbukas ng daan gamit ang aking kamay sa harap? Kapag ang kamay na ito ay nagbubukas ng daan, mabilis ang naging reaksyon ni Jinky. Nang ang unang suntok ay dumating ng magaan, inilagay na sa likod ang kanilang sarili. Ang mga bisig na ito ay inilalagay ng mahigpit. Kaya naman nahirapan si Albi na pumasok sa loob. Ang napili ng mga tagahanga, Zhang Chunyu's won. Sa depensa na braso, nakikita mo na ginagamit ni Zhang Chunyu ang kanyang kalaban. Hindi makapasok ang iyong mga suntok, ngunit tinatapos mo ang bawat suntok. Kapag ibinalik mo ito, agad na tumaas ang aking mga paa. Sa oras na ito ang aking mga binti, dito ka na may oras para ipaglaban ka. Kapag nakikipaglaban ka sa akin, o kapag ang iyong itaas na katawan ay napaka nagtatanggol, hahawakan ko ang ibabang bahagi ng iyong katawan. Sa palagay ko ang dalawang ito ay nasa mga tuntunin ng teknikal na estilo. Napakakatulad. Marami pang ang mga kilos na nagustuhan ko. Sa pagkakataong ito, nagpalitan ng kamao ang dalawang tao. Nakikita mo na sila ay nag-aaway ng husto sa isa't isa. Kanan, kanan, mas tumpak ang pagganap. Kanan, alam mo, ngayon lang ay kapag ang kabilang partido ay nagsusuntok. Ang sentro ng gravity ay bumabagsak sa harap ng mga binti. Kaya, nagwalis siya ng mababa. Alisin ang mga paa sa harap ng kalaban. Magandang forehand hook. Magandang hook up at baguhin ang linya sipa. Magandang mababang binti. Front flat hook.
Ito na naman ang front level hook. Tumalikod ka at hampasin ang kamao mo. Dapat sabihin na ito ay isang plus. Nagsasalita pa rin si Albi. Medyo walang pasensya ang laban. Walang bagay na tulad ni Zhang Chunyu. Matatag at kakayahang umangkop. Pagdating sa boxing, upang maglaro ng mas malinaw, tapos mababa ang sweep ko, mas malakas ang pindutin. Paano kung ipaglaban natin ang ating mga binti? May mga suntok pa rin tayo. Ito ay higit pa sa 3-dimensional. Nakikita mo na naman ang kabilang partido ay tumatama sa likod. Hinawakan niya ang gitna ng isa sa kanyang mga paa sa harapan. Pindutin ang mga tadyang ng kalaban. Ito ay napakatipika. Mula sa iyong pananaw, ang larong din. Pag-ataking ang mas lalong lumakas ang pagnanasa. Sang-ayon ako kay Coach Go. Sige, mga tao. Narito ang kapanapanabik na sandali. Pagkatapos ng lahat, ang tagsibol ng tagsibol na nagustuhan ng lahat. Maaari ka bang manalo sa laro? Sa lahat, ang susunod na kapanapanabik na oras ay narito na. Maaari bang manalo ang ulan sa tagsibol na gusto ng lahat sa larong ito? Pupong Miri, 1-0 tandang bawas siyam. Pupong Miri, 2-0 hanggang siyam. Pupong Miri, 3-0 tandang bawas siyam. Congrats sa red side.